itong training natin is being recorded for quality purposes and also for the documentation purposes. Okay? So, hindi nyo na po kailangan pang mag-take kayo ng mga pictures or mag-take kayo ng mga video recordings, dahil makakakuha po kayo or magkakaroon po kayo ng mga tutorial videos. Okay? So mamaya, ituturo ko sa inyo kung paano natin makukuha yung mga tutorial videos na yun. Okay? And then lastly, so meron na kayong mga katanungan, ilista nyo po muna. Okay? Mamaya, magkakaroon tayo ng question and answer after ng training natin. Okay? So para bigyan ko po ng pagkakataon na sagutin ko po lahat ng mga katanungan ninyo. Okay? So, okay po ba? Naririnig naman po ba ako? Hello? Hello? Okay? Okay na po ba? Okay. Okay, so let's start. So ngayon, i-introduce ko po muna sa inyo si TokTok. Okay? So ano nga ba si TokTok? So si TokTok po is the fastest growing delivery partner designed to make booking deliveries easier without the hassle of going out. So in short, negosyo ang napapanahon. Ngayon, si TokTok po, so isa siyang bagong delivery service at lumalaking delivery service dito sa bansa natin, no? Dahil siya lumalaki, no? Dahil nagbibigay si TokTok ng mga good delivery service para po sa inyong lahat, at si TokTok din po ang makakatuwang ng mga negosyo, especially yung mga online sellers. So, kumbaga sila yung katuwang nila, no? Ngayon, si TokTok din, so kaya tinawag din siya negosyong napapanahon. Dahil itong gantong klaseng negosyo, no, is swak na swak sa panahon na to, lalo na sa panahon na to, no? Kasi alam naman natin, so may pandemya, no? Nung nagkaroon ng pandemya, nawalan ng hanap buhay, no? Yung mga kababayan natin, nawalan sila ng negosyo, no? Ngayon, so dito na si TokTok, so tutulungan pa kayo ni TokTok na magkaroon ng hanap buhay at kumita. Okay? So kayo, alam ko naman na madalas kayong nakakita ng mga nakakita sa Facebook, no, or sa any social medias na pinopromote si TokTok ng mga sikat na artista, no? So, papakilala ko po sa inyo ang ating brand ambassadors na sina Mr. Aldred Richards, si Ms. May Mendoza, si Mr. Daniel Padilla, at si Ms. Catherine Bernardo. So sila po ang brand ambassadors and ambassadors ng TokTok. So ngayon, let me discuss to you the mission and vision of TokTok. So ano nga ba ang mission ni TokTok? So ang mission ni TokTok is to offer high quality pickup and delivery services that are responsive to the changing needs of the Filipinos to enable them to live an easy life. Ngayon, ang mission ni TokTok na makapagbigay or makapag-provide ng mga good delivery service. Okay? And then, gusto rin ng TokTok or layunin din ni TokTok na tulungan ang mga kababayan natin na bigyan ng hanap buhay, kumita at umasenso. Okay? And then, ang vision naman ni TokTok, no? So, ang vision itself as a permanent national and international leader in the courier industry dedicated in providing highest quality services both to our country and international community. So ngayon, nabivision naman ni TokTok na magiging number 1 siya sa larangan ng delivery service industry dito sa bansa natin. Okay? Dahil nga sa pagbibigay ng mga good delivery services. Okay? Then din lang yan, so nabivision din ni TokTok na magiging number 1 din siya sa labas ng ating bansa or dun sa mga other part of the countries around the world. Okay? So dito naman, let me introduce to you the founders of TokTok, no? Sila po ay isang award-winning entrepreneurs at tinaguriang mga big boss, okay? So alam ko naman na very very familiar na kayo sa kanila, no? Pero ipapakilala ko pa din sa inyo. Sila po ay sina Mr. Carlito Macadamdam and si Mr. Jonathan So. So sila po ang nagbuo at ang may-ari ng TokTok at sila po ang ating mga boss. Okay? So ngayon, hindi lang po TokTok yung mga binuo nila. So binuo din nila yung other companies like JC Worldwide,
JC Premier, and then the Cloud Panda. Ngayon, kung hindi po kayo familiar sa Cloud Panda, si Cloud Panda po is an IT company. And then, siya po, isa siya sa mga nagbuo kay TokTok. Okay? Sa baba niyan, no, yan po yung mga logos na sikat na products na under ng company na in-establish nila. Okay? Then ito, sa tabi niya, so ito po yung mga partner companies nila. Okay? So, dito naman, didiscuss ko naman sa inyo kung paano ang proseso kay TokTok. Okay? So ngayon, kung meron kayo papadala, like documents, clothing, food, etc., ay special gift to your special someone, or kung meron kayong negosyo, tapos yung mga negosyo nyo is naglalakihan yung mga produkto or yung mga bulk orders. Okay? Pwede nyo na ipadala yan kay TokTok. Okay? So syempre, magbubook po kayo to our own TokTok application. Okay? So, pwede na kayo mag-book, no? Lagay nyo na yung recipient ninyo, yung location, and then location. Okay. So, after yung gumawa ng booking, so yung ginawa nyo pong booking, mako-confirm po yan mismo ng ating system. Okay? So, once na na-confirm po yung ginawa nyong booking ng ating system, so mag-notify na po yan sa mga riders and drivers na available sa inyong area. Okay? So, once na nag-notify na po sa kanila yan, so syempre, i-accept na po nila. So, pagka-accept po ng ginawa yung booking, agad din po kayong manonotify. So, malalaman nyo agad. Okay? So, pag in-accept na po nila, ipapadala na po nila kung saan ng location ng inyong pagdadalhan or ng inyong recipient. Okay? So, automatic, agad-agad nila ma-receive yung item na ipinadala ninyo sa kanila. Okay? So, dito naman, so, i-discuss ko din po sa inyo, no, kung paano tumatakbo ang isang TokTok franchise operator. Okay? So, ngayon, si TokTok, so, meron siyang tinatawag ng mga TokTok franchise operators. So, kayo din po yun. Okay? So, ngayon, kung familiar po kayo sa isang taxi business, sa isang taxi business, merong isang taxi operator. Okay? Si taxi operator po is kumikita siya or katuwang niya ang mga taxi drivers sa kanyang pagkita. Okay? Then, same lang din po as TokTok franchise operator. So, si TokTok franchise operator, so katuwang niya yung mga riders and drivers sa kanyang pagkita. Okay? Ngayon, kung ang isang driver or rider, nakakuha na yung operator niya, then bago sila bumiyahe, so kailangan po muna nila ang kanilang pre-boarding requirements. Okay? So mamaya, i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga pre-boarding requirements nila. Okay? And then, isa din sa kailangan ng inyong mga riders and drivers, yung load. Yung load na to, hindi po ito yung tinutukoy ko na pang call and text. Okay? Itong load na to, ito po yung kakailanganin nila para ma-accept yung booking na nag-reflect sa kanila. Okay? Ngayon, yung load na gagamitin nila, kayo po ang mag-provide nun. Sa inyo po yan manggagaling. Ngayon, para magkaroon kayo ng load na ibibigay sa mga rider ninyo and driver ninyo, kailangan niyo po munang mag-top up. Okay? So, yung pag-top up at yung pag-send ng load, so later on, i-discuss ko po yan kung paano. Okay? Ngayon, ang isang TokTok franchise operator ay magkakaroon ng 7% income. Okay? So, paano makukuha yung 7% income na yan? Ngayon, halimbawa, nag-top up si operator ng 5,000 pesos. Ganito. Yung tinop up niyang 5,000 pesos is mapupunta po automatically sa kanilang operator portal. Okay? Ngayon, ngayon, makukuha nyo ang 7% income sa pagta-top up pa lang. Okay? Or sa bawat top up ng isang operator is marireceive nyo na in advance ang kanyang 7% income. Okay? Ngayon, kung nag-top up ng 5,000, si operator sa magiging 7% income niya is 1,750 pesos. Okay? Pero, yung 1,750 pesos na yan, hindi na yan sa operator portal mapupunta. Ihiwalay na po yan at mapupunta na sa kanilang JC wallet. Okay? Mamaya, i-discuss ko po sa inyo o ipapakita ko sa inyo
kung paano ang computation ng inyong income na nanggagaling sa top upload. Okay? So ngayon, dito naman, papakita ko sa inyo, so ano ba ang kailangan nyo malaman para maging isang successful na franchise operator kayo. Okay? So meron tayo dyan or meron kayo makikita na 6 na step. So una, ano ang operator portal? Pangalawa, paano kayo kikita kasama si TokTok? Pangatlo, paano niyo i-manage ang inyong mga riders and drivers? Pang-apat, ang add-ons ng inyong operator portal. Step 5, customer assistance. And then last, yung royalty fee. Okay? So ngayon, unahin ko po muna i-discuss sa inyo. So kung ano nga ba ang operator portal? Ang operator portal po, so isa siyang system or software na magagamit nyo sa inyong negosyo. Okay? Dahil gamit ng operator portal. So lahat ng mga deliveries ninyo sa inyong negosyo, so makikita nyo dito. Okay? And then kasi kada ina-accept ng mga riders na sa bawat riders ninyo, pag may ina-accept po silang booking, agad nyo na makikita yan at mamamonitor sa inyong operator portal. Okay? Then di lang yan, gamit din ng operator portal, lahat ng mga riders and drivers ninyo is mamamonitor nyo po yan at mamamanage. Maaari nyo po makita yung kanilang personal information, yung kanilang requirements, etc. Okay? So, dyan nyo po yan makikita sa inyong operator portal. Ngayon, paano nga ba magkakaroon ng operator portal? Magkakaroon lamang ng operator portal kung isa kang TokTok franchise operator. Okay? So, alam ko naman, ilan sa mga kasama ko dito is nag-registered na as TokTok franchise operator. Okay? So, ngayon, para sa mga hindi pa nagre-register, okay? So, ang kailangan nyo lang gawin is magla-login kayo sa aming website. Okay? Ang aming website po is www.toktok.ph. Pagka napunta na kayo sa website namin, i-click nyo lang yung Be an Operator. Pagka-click nyo ng Be an Operator, so syempre lalabas na yung application form. Pagka nakita nyo yung application form, fill up nyo lamang po yan. Okay? So ngayon, habang nag-fill up po kayo ng application form niyo, meron kayong ipapasa na requirements. Okay? So ang requirement niyo as TokTok franchise operator is one valid ID. Okay? Kung ang isang applicant is nag-upload ng kanyang mga selfie pictures or anuman pong klase ng pictures na meron sila sa kanila application form, so hindi po ma-approve ang hindi po ma-approve ang application. Okay? So ngayon, para ma-approve agad yung application ng isang operator, so kailangan tamang ID po ang i-upload. Okay? Then, after mag-fill up, mag-upload ng kanyang ID, ipasa na po, and then mag-aantay po ng maximum of 3 days. Okay? At ma-receive na sa inyong email ang operator portal. So kapag na-receive na ng operator portal sa email, ibig sabihin lang po nun is approve na kayo as TokTok franchise operator. Okay? So, ando na din yung operator portal ninyo, yung login credentials ninyo. Then, kapag ginawa nyo na nakapag-login kayo sa inyong operator portal, so ganito po ang magiging itsura niyan. Okay? So dyan sa operator portal, so meron kayong makikita na 6 na menu. Okay? So, 6 na main menu. So, una, ang dashboard. Sa dashboard menu, kung saan maaari mo makita ang inyong mga transactions. Okay? So, sa dashboard menu, so pagka-click niyo, so meron po kayo makikita na 3 tab. Okay? So, tulad po nito. So, yung una is summary. Okay? So, sa summary tab, so lahat ng mga transactions na nagagawa ng inyong operator portal, so dyan nyo po yan makikita. Okay? Tulad ng mga delivery rates ninyo, successful and unsuccessful delivery rates, yung mga riders ninyo na may ina-accept silang booking, so dyan nyo po makikita, and then kung anong city yung may pinakamataas na booking rate, so etc. So lahat ng yan, dyan nyo po yan makikita. Okay? And then, dyan din sa summary tab, dyan nyo po makikita yung 2 klase ng link. Okay?
Yung isa is driver's application link and then the rider's application link. Okay? So mamaya, i-discuss ko po kung ano at saan yung gamit nun. Okay? And then, next ang announcement. Okay? So dito sa announcement, so kapag meron pong mga bago kay TokTok o meron silang mga bago updates, so dito nyo po yan makikita. Okay? So para lagi kayong updated sa mga bago kay TokTok, so dyan nyo po yan makikita. Okay? And then next ang what you need to know. So what you need to know, kasi di ba nabanggit ko sa house rules na magkakaroon kayo ng mga tutorial videos. Okay? So ngayon, yung mga tutorial videos na yun, so dyan po namin yan nilagay. Okay? So pwede niyo po yan mapanood anytime. Yung mga ipapakita ko po ng mga videos, mamaya, iilan pa lamang yun. Ano? So dito, so mas marami pa po yan. Okay? So, pwede nyo po yung panoorin anytime. Okay? And then next, ang accounts. So, sa accounts nyo, dito nyo po makikita ang information at status ng inyong mga rider and driver. Okay? So, sa accounts nyo, so meron kayo makikita na dalawang tab. Okay? Una, ang TokTok riders. So, syempre, from the word itself, riders. So, lahat ng mga riders ninyo or mga TokTok riders ninyo, okay? So, dyan nyo po yan makikita. Yung kanilang personal information, yung mga requirements nila, yung status nila, okay? And then, dito nyo rin po sila ma-approve kasi kapag may mga mag-apply na top riders sa inyo, so dito nyo po yan makikita. Okay? And then, the next is driver's registration. Siyempre, from the word itself is driver. Okay? So, lahat naman ng mga four-wheel driver applicants, so, dyan niyo po yan makikita. Okay? So, same pa din. Makikita niyo ang kanilang personal information, mga kanilang requirements, etc. And then, dito niyo rin po sila ma-approve. Okay? And the next, ang transactions. So, transactions niyo kung saan dito niyo makikita ang delivery transactions ng inyong mga rider and driver. Okay? So, sa transactions menu, so meron makikita na 8 sub-menu. Okay? So, una, ang deliveries. Okay? Sa deliveries menu, so lahat ng mga bookings, lahat ng mga deliveries na nakukuha ng mga riders and drivers ninyo, okay? So, dyan nyo po yan makikita automatically. Okay? Kapag may in-accept sila agad, may isang booking, so makikita nyo na po yan dito. Okay? Makikita nyo yung kanilang booking information like kung sino yung sender, recipient, yung location, yung worth ng booking, etc. Okay, so dyan nyo po yan makikita. Okay, and the next, ang equipment shop transaction history. So dito sa equipment shop transaction history, so ito po yung mga sisilbing yung monitoring or dito nyo po monitor yung mga TokTok merchandise ninyo. Okay, so makikita nyo kung yung bilang ng mga merchandise ninyo. Okay? And the next, ang rider payment plugs. So sa rider payment plugs naman, so kapag meron pong mga binabayaran sa inyo yung mga rider and driver ninyo, so pwede nyo pong i-record yan gamit ng inyong operator portal. Okay? And the next, ang top upload. So top upload, so para magkaroon kayo ng load na ibibigay sa mga riders and drivers niyo. So kailangan meron po muna kayong load. So dito nyo po yan magagawa. So kailangan nyo po muna mag-top upload. And the next, ang equipment shop. Sa equipment shop naman, so ito po yung magsisilbing store or dito nyo po mabibili yung mga TokTok merchandise ninyo. Okay? And then next, ang rider loan. So sa rider loan naman, so kapag meron pong mga rider and driver po na maglo-loan sa inyo or kung kayo po willing na ipa-loan sila, okay? So lahat ng mapag-uusapan ninyo, i-record nyo po. No? So yung magkano babayaran, kung ilang beses babayaran, etc. Okay? And then next, ang send loan. So send loan naman, so once na nakapag-top up na kayo, at meron na kayong loan, so pwede na kayong mag-send kapag may magre-request na po na rider and driver sa inyo. So send nyo na po sila ng load by clicking this menu. Okay? And the next, ang wallet. Sa wallet naman, so dito nyo po mamamonitor yung top up ninyo. Okay? Yung papasok, yung lalabas, na top upload. Okay? So, dyan nyo po makikita. And then, dyan nyo din po makikita kung magkano na lang po ang balance ng inyong top upload.
Okay? So, dyan nyo po yan makikita. At the next, ang supports. So, supports menu kung saan ay maaari mong ilapit ang inyong concern. So, ngayon, halimbawa, meron kayong concern sa inyong rider, sa system, okay, or anything tok-tok related concerns, no? So, pwede nyo pong ilapit yan at gagawa sa ticket. Okay? So, sa ticket na yan, dyan po paloob ang inyong mga concerns. Okay? And then next, ang settings. Sa settings menu kung saan ay maaari mong palitan ang inyong login credentials tulad ng password. Okay? So ngayon, halimbawa, gusto niyo magpalit ng pangalan ninyo dahil kayo po ay nagpakasal na, halimbawa, gusto niyo din mag-update ng email address ninyo or contact number, lahat ng yan, dyan niyo po yan magagawa. Okay? So ganito, yung support sa operator portal ninyo, so di ba meron kayong username and password? Okay? So ganito, yung username ninyo is yung franchise ID number ninyo. Okay? So, yung username na yon, so wala na po yung iba magiging username. Dapat is franchise ID number lang. Okay? Kapag pinalitan niyo yung franchise ID na or yung username ninyo, hindi niyo po mabubuksan ang inyong operator portal. Okay? So, kaya ang username ninyo dapat automatic is franchise ID number. Yung password, pwede pong palitan yan. Okay? So, palitan nyo kahit ano, basta wag lamang po yung username niyo. Okay? And then last, ang reports. So, sa reports menu kung saan ay dito yung maaari makita at i-analyze ang performance ng inyong negosyo. So, ngayon, gusto mo nyong malaman yung naging delivery transactions ninyo nung nagdaang buwan. Gusto niyo rin malaman yung mga naging top-up transactions niyo nung nagdaang buwan din. Okay? So, lahat ng yan, dyan nyo po yan makikita. Okay? So, pwede pa kayo magkaroon ng sarili niyong kopya. So, para meron kayo basehan sa pag-monitor at pag-analyze ng inyong takbo ng inyong negosyo. Okay? So, yun, alam nyo na kung paano kayo kumita. Kung ano ang gamit, may idea na kayo kung paano gamitin si operator portal. Okay? So, ngayon, dadako na tayo sa pangalawang step kung saan paano naman kayo kikita kasama si TokTok. Okay? So ngayon, meron po kayong dalawang paraan kung paano kayo kikita. Siyempre, kasama si TokTok. So, ito po yun. So, una, ang pagkita bilang isang online franchisee. Pangalawa, ang pagkita bilang isang TokTok franchise operator. Okay? Ngayon, unahin ko po muna i-discuss sa inyo. So, kung paano kayo kikita gamit ng online franchisee. Okay? So, ngayon, kapag ang isang individual is nag-avail ng isang package, okay, sa yung package natin, automatically, siya po ay isa ng ganap na online franchisee. So, kayo pong lahat yon. Okay? So, lahat po kayo ay nag-avail ng package. Okay? Kapag lahat nag-avail kayo ng package, automatic kayo po ay isa ng online franchisee. Okay? So, ngayon, paano kayo kikita bilang isang online franchisee? Okay? So, meron kayong dalawang paraan. Una, ang tinatawag na personal delivery link. Okay? So, personal delivery link, so ito po yung magsisilbi ng shop link, no, sa TokTok. Okay? So, ang shop link na to is exclusive for booking purposes po, no? So, kapag meron na kayong kapag kayo po isang online franchisee, so meron na kayong personal delivery link. So, unlike your other shop links po, so ganito po ang magiging format ng inyong personal delivery link. Okay? So, paano kayo kikita gamit ang personal delivery? So, gamit niyan, kayo po ay magkakaroon ng 3% income. Okay? So, yung 3% na po yan is nanggagaling po yan sa mga successful bookings. So, syempre, para makuha niyo yung mga 3% ninyo, so kailangan niyo pong i-share. Okay? I-share ninyo sa lahat ng i-post nyo sa Facebook ninyo o di kaya kung meron kayong mga kaibigan, kapag-anak, pwede nyo pong ibigay sa kanila. Okay? Lalo na kung yung makakausap ninyo is kung meron silang negosyo. Okay? So yung negosyo nila, para mabigyan nyo po ng delivery service, so ibibigay nyo yung personal delivery link sa kanila. Okay? So once na nabigay nyo na yung personal delivery link sa kanila, so pwede na silang mag-book. Okay? And then, pag naging successful po yung
booking, nagawa nila, automatic, meron na kayong 3% agad-agad. Okay? Yung pangalawa naman, ang tinatawag na referral code. Okay? So sa referral code naman, so 3% pa din po ang kitaan nyo dito. Pero dito sa referral code, okay, lifetime na kayong kikita or forever na kayong kikita ng 3%. Okay? So bakit? Dahil ang inyong referral code, ang inyong franchise ID number. Okay? So wala nang iba. Kung ano yung matanggap or kung ano yung binigay sa inyo na franchise ID number, yun na po yung magsisilbi nyo referral code. So syempre, para kumita kayo, kailangan nyo pong ikalat, i-promote sa mga social media accounts ninyo, or kung meron mga kaibigan, kapag-anak, kakilala, so pwede nyo pong ibigay yan sa kanila. Okay? So, ganito lamang po gamitin yung referral code. No? So, syempre, may nakausap kayo na isang tao, kaibigan ninyo, okay? Tapos, halimbawa, yung nakausap ninyo, kinumbinsin nyo na gamitin si TokTok. So, syempre, pag nakumbinsin nyo po sila, so syempre, magda-download na po sila ng TokTok application. Okay? So, pag nag-download po sila na TokTok application, okay? So, mag-fill up po muna sila, magre-register po muna sila. Okay? So, ilagay yung pangalan, etc. And then, sa baba ng kanilang pinifill upan, meron sila makikita na referral code. Okay? So, dyan sa referral code, ilalagay na nila ang inyong franchise ID number. Dahil kayo po ang nag-introduce ng TokTok sa kanila. Okay? Ngayon, nakapag-register na sila, kasama yung franchise ID number ninyo. Okay? So, yung naka-register na franchise ID number ninyo sa kanilang application or sa kanilang TokTok app, hindi na po yan maaalis. Okay? So, kaya ko nasabi na forever na kayong kikita na forever na kayong kikita ng 3%. Okay? So, every time na magbubuk sila, magiging successful po yun, meron na kayo agad na 3%. Okay? Okay? So, paano nga ba ulit kumita bilang isang online franchisee? Okay? So, kayo po mga online franchisee, syempre, kikita po kayo sa pamamagitan ng personal delivery link at referral code. Syempre, para kumita kayo, so kailangan natin ipalaganap yung dalawang yun. Okay? So, i-post nyo sa Facebook or kung meron kayo mga kaibigan. Okay? Tapos, so pwede na po silang mag-book kapag nakuha na po nila yung PDL ninyo or yung referral code. So, pwede na silang mag-book and then kapag naging successful po yung ginagawa nilang booking, so agad meron na kayong 3%. Okay? So, yung mga 3% ninyo is automatic pong mapupunta na sa inyong operator portal. Ay, sa inyong JC Wallet, sorry. Okay? Sa JC Wallet nyo na yan mapupunta. Okay? So, kapag meron na kayong JC Wallet, pwede nyo na ikalat yung PDL ninyo or di kayo yung referral code ninyo. So, para makapag-start na din kayo kumita. Okay? And then, dito naman, so papakitaan ko lang kayo ng possible income ng isang online franchisee. Okay? So, ganito, halimbawa, meron na kayong nakausap. So, 20 katao. Sila na din yung gumagamit ng referral code or PDL niya. Okay? Tapos, sabihin natin nag-book sila sabay-sabay sa loob ng isang araw. Okay? So, lumalabas na mayroong 20 total bookings made. Okay? So, ngayon, halimbawa sa kada booking na magagawa nila, sabihin natin ang worth is 200 pesos. Okay? So, dyan sa 200 pesos na yan, okay? So, times natin sa 20 total bookings made, so lumalabas na mayroong 4,000 pesos na total booking fare galing doon sa 20 na gumagamit ng link o kaya ng code ninyo. Okay? So, ngayon, dyan sa 4,000 pesos na yan, so kunin na natin yung 3% commission ninyo. So lumalabas na magkakaroon kayo ng 120 pesos na kita sa loob ng isang araw. Okay? So isang araw lang yan, so times natin sa 30 days. So ngayon, magkakaroon po kayo ng 3,600 pesos na kita sa loob lamang ng isang araw. Okay? So yung kikitain ninyo is magre-reflect po yan sa inyong JC Wallet. Okay? JC Wallet. Okay?
So kapag nag-reflect na yung income ninyo sa inyong JC wallet, okay? So pwede niyo pong i-encash yan. Okay? Ang encashment po natin is every Wednesday. Okay? Ngayon, sa pag mag-encash po kayo, so may paalala lang po ako sa inyo, okay? Sa pag-encash ng inyong income, discretion niyo na po yan, okay? Kung gusto niyo po, ipunin niyo po muna, or kung gusto niyo, pagka-reflect ng income ninyo, so pwede niyo i-encash yan, okay? So nasa sa inyo na po yan. Okay? Decision niyo na po yan. Okay? So kapag mag-encash po kayo ng inyong income, so sa inyong JC wallet, meron po kayo makikita na encash button doon. Yung encash button doon is mag-activate lamang po yan every Wednesday. Okay? So ngayon, kung tatanungin ninyo kung kailan po magre-reflect yung mga 3% commission, okay? So yung 3% commission ninyo is magre-reflect po yan sa inyong JC wallet. Okay? And then magre-reflect po yan every Tuesday. Okay, tuwing Martes lamang po nagre-reflect yung mga 3% commission ninyo. Okay, and then pagsapit ng kinabukasan, Wednesday, so pwede nyo na pong i-encash yung inyong income. Okay? So, yun na. So, na-discuss ko na po sa inyo kung paano kayo kikita bilang isang online franchisee. So, ngayon, dadako na tayo dito sa pangalawang paraan kung saan paano kayo kikita bilang isang TokTok franchise operator. Okay? Ngayon, so syempre, kayo po ay isang registered na TokTok franchise operator. So, para kumita kayo, so makakatulong nyo yung mga riders and drivers ninyo. Okay? So, kapag ang riders and drivers ninyo, kapag meron na silang mga requirements and then meron na silang top upload, so pwede na po silang mag-accept ng mga bookings. Okay? And then, ang isang TokTok franchise operator is kikita na agad ng 7%. Yung 7% na yun is makukuha niya na agad sa pagta-top upload niya pa lang. Okay? So yung mga 7% na nila is mapupunta po yan sa kanilang JC wallet. Okay? So ngayon, bilang tulong sa inyo nito, so syempre, hindi lang po kayo sa mga motorsiklo kikita. Okay? So kung meron kayong mga sasakyan, mga 4 wheels na hindi nagagamit, okay, na nakatenga lang sa bahay, pwede natin yung pagkakitaan. Okay? So, ni-introduce ko po sa inyo ang aming TokTok 4 wheels. Okay? So, meron tayong 6 na vehicle or 6 na vehicle type na kung saan pwedeng i-apply as TokTok 4 wheels. Okay? So, una is sedan. Then, ang MPV. Sa MPV natin, meron tayong dalawang classifications. So, yung una is ang maximum capacity is 300 kilograms. And then yung isa is ang maximum capacity naman niya is 600 kilograms. Okay? And then next is van. Then small truck and then the large truck. Okay? So ngayon, papakitaan ko naman po kayo ng possible income ng isang TokTok franchise operator. Okay? So, ganito. Una, kapag meron kayong motorsiklo, okay, so paano kayo kikita gamit ang motorsiklo? So, ganito po yan. Sa motorsiklo natin, so ang rate natin dyan, 60 pesos for the first kilometer and then succeeding is 5 pesos. Okay? Ngayon, halimbawa, nakakakuha na kayo ng 10 rider. Okay? So, sa bawat rider ninyo, sabihin natin nakakuha sila ng 10, average of 10 number of delivery. Okay? So, sa bawat delivery, so, lalabas yung the amount of transactions per day. Okay? So, dyan sa 20,500 pesos, so, kunin natin yung 7% commission. Okay? Ngayon, pesos na kita sa loob ng isang araw. Another few weeks and this cavity could have caused this patient the worst toothache of his life. My whole purpose in making this gain, the patient had no pain. So please consider sharing this with your friends. Make sure that you get your yearly. Paano din kung meron kayong sedan?
Okay? So, paano kayo kikita gamit ng sedan? Sa sedan natin, okay, ang rate natin for the first kilometer is 120 pesos and then the succeeding is 20 pesos. Okay? So, ngayon, halimbawa, meron na kayong 10 sedan driver. Sa bawat sedan driver ninyo, nakakuha sila ng 4 average number of delivery. So, sa bawat delivery niyo is nagkakahalaga, sabihin natin 700 pesos. Okay? So, lumalabas na meron 28,000 pesos na amount of transactions per day. Okay? So, dyan sa 28,000 pesos na yan, so kunin natin yung 7% commission ninyo, then kayo ay kikita ng 1,960 pesos sa loob ng isang araw. I-times din natin ulit sa isang buwan, sa 30 days, and kayo ay kikita ng 58,800 pesos sa loob lamang ng isang buwan. Okay? Paano naman kung meron kayong mga truck? Okay? So, paano kayo kikita gamit ang truck? Okay? So, dito sa truck natin, ang rate natin dyan for the first kilometer is 420 pesos and then the succeeding is 25 pesos. Succeeding kilometer is 25 pesos. Ngayon, halimbawa, nagkaroon na din ba o meron na kayong mga 10 truck driver. Sa bawat driver ninyo, so sabihin natin nakakuha sila ng 2 delivery sa loob ng isang araw. Sa bawat delivery na yun is nagkakahalaga ng 1,145 pesos dahil lumalabas na merong 22,900 pesos na amount of transactions per day. So, dyan sa 22,900 pesos na yan, okay, so kunin natin yung 7% commission ninyo and then kayo po ay kikita ng 1,600 pesos sa loob ng isang araw. So, times natin ulit sa 30 days, sa buwan. So, ngayon, magkakaroon pa ng 40,800 pesos, ay 80 pesos, nakita sa loob lamang ng isang buwan. Okay? So, ngayon, halimbawa, meron kayong motorsiklo, meron kayong sedan, or meron kayong truck. Kung susumahin niyo po yung tatlong yan, umaabot po ng kulang-kulang 200,000 pesos ang kikitain ninyo sa loob ng isang buwan bilang isang Tok-Tok franchise operator. Okay? So, yun. Alam niyo na kung paano kikita kasama si Tok-Tok. So, syempre, dadako na tayo sa ating next step kung paano niyo i-manage ang inyong riders and drivers. So, sa pag-manage ng inyong rider and driver, so magkakaroon, meron po kayong 3 step. Okay? So, una, ang application process. Pangalawa, ang pre-boarding requirements. Pangatlo, ang top upload. So ngayon, unahin ko po muna i-discuss sa inyo ang kanilang application process. So ngayon, kayo po mga operators. So, para makapag-recruit po kayo ng inyong mga rider and driver, so meron kayong makukuha na link. Okay? So yung link na yan is makukuha nyo po yan sa inyong operator portal. Okay? So yung link na yun, ang dalawang link na yan, yung isa is yung driver's application link. Isang pong driver's application link, kapag nagre-recruit po kayo ng mga 4-wheel driver. Okay? And then yung isa naman is yung rider's application link. So, syempre, ito po yung gagamitin ninyo para makapag-recruit po kayo ng mga Tok-Tok riders or yung mga nakamotor. Okay? So, ngayon, unahin ko po muna i-discuss sa inyo so kung paano sila mag-a-apply or kung paano mag-apply ang isang Tok-Tok rider. Okay? So, ngayon, syempre, kayo po mga operators, para makapag-apply po sila under your account, so ibibigay niyo po yung rider's application link. Okay? So, yung rider's application link na yun, so yun po yung kakailanganin nila, o yun po yung gagamitin nila para makapag-apply sa inyo. Okay? So, syempre, para mas makakuha pa kayo ng mas marami pong mga Tok-Tok riders, so pwede nyo pong i-post sa mga Facebook account niyo o di kaya pwede nyo pong ibigay yan sa mga kamag-anak ninyo, sa mga kaibigan ninyo, o pwede yung mga asawa ninyo, no? Pwede po yung mag-rider under your account. Okay? So, doon po mag-register ang isang aspirant rider. Okay? So, once na in-open po nila yung link na yun, so, syempre, lalabas po ang isang application form. So, sa fill upan lamang po yan. Okay? Then, after nila mag-fill up na kanilang information, so ipapasa na po ang requirements. Okay? So, ang requirements natin for the Tok-Tok riders is a professional driver's license,
motorcycles ORCR, at NBI clearance. Pero yung drug test po is optional lamang po yan. Okay? Then, after na mag-upload na kanilang requirements, so ipapasa na po sa inyo yung application form. Okay? So, ipapasa po yan sa inyo at makikita nyo na yan sa inyo operator portal. Okay? So, pag nakita nyo na yung kanilang application sa inyong operator portal, so kayo na po ang mag-verify niyan at magre-review. Okay? So, ngayon, once na umukay kayo sa pinasa nilang application form, so patanin nyo na po sila ng orientation. Okay? So, syempre, ang ating orientation po is via virtual po ito or online orientation. Okay? And then, meron po kayong ibibigay na Zoom link for your aspirant riders. Okay? Yung Zoom link na yun is makukuha nyo po sa inyong operator portal. Okay? Punta kayo ng dashboard menu, under dashboard menu, announcements. Okay? So, dun sa announcement tab na yun, so may nakalagay po doon na details for the rider's orientation. Ando na din yung Zoom link and then the password. Okay? So, ang schedule natin for the rider's orientation po is from Mondays to Saturday from 8 a.m. to 6 p.m. Okay? So, depende na po yan sa mga riders ninyo kung ano oras sila attend. Okay? So, once na naka-attend na po sila ng orientation, so approve na po sila. Okay? Kayo po ang mag-approve at ang final approval ng inyong mga aspirant tok-tok riders. Okay? So, syempre, ma-approve nyo lamang po yan sa inyong operator portal. Okay? So, ngayon, dito naman, so paano naman po mag-register ang isang tok-tok 4-wheel driver? Okay, so syempre, kapag si 4-wheel driver po ang mag-apply, ibibigay niya po yung driver's application link. Okay? So, yung driver's application link na yun is sa inyong operator portal makukuha. Okay? So, kapag na-access na po nila yung link na yun sa kanila, so agad po nila sila makakita ng isang application form. Okay? So, meron tayong 5 step kung saan paano mag-apply ang isang tok-tok 4-wheel driver. So, syempre, una, ilagay lamang ang kanilang personal details like yung pangalan nila, birthday, address, etc. Okay? And then, proceed na sila sa second step. So, yung second step natin is yung kanilang license details. So, dyan sa license details, ilalagay yung license number, validity date, and then the restrictions code. Okay? Ngayon, alam ko naman na alam niyo na yung mga restrictions code na nasa lisensya ng isang driver. Or syempre, alam ko naman, meron po kayong mga lisensya. So, syempre, alam niyo na din kung paano tumingin ng restrictions code. Pero, si LTO po, naglabas siya ng bagong driver's license code. Okay? Hindi na po siya numbers, kundi alphanumeric. Okay? Ngayon, kung meron man po sa inyo na hindi pa siya actually alam kung paano po or kung ano yung mga driver's license code, okay? So, ito po yung listahan. Okay, so pwede niyo pong i-screenshot yan. So, para meron kayo basehan kung paano kayo mag-review or mag-verify ng kanilang lisensya. Okay, ito nga pala yung bagong itsura ng driver's license. Okay, so alam ko meron na yan sa iba. So, kapag meron na kayo niyan, so alam niyo na yung driver's license code. Pero sa mga hindi pa, okay, so pwede niyo pong i-screenshot to. Okay, so para meron kayong basehan. Okay? Okay? And then, after na lang ialagay ang kanilang license details, so, i-upload na po ang requirements. Okay? So, ang requirements natin sa 4-wheel driver, kapag ang isang applicant po, ang ina-apply niya is 4-wheel at saka na 4 wheels is sedan at MPV. So, ito po yung list of requirements natin. Okay? Importante po dyan yung authorization to use. Okay? Ang authorization to use, kakailanganin lamang po yan kapag ang isang vehicle is hindi po nakapangalan sa driver. Okay? May iba kasi na applicant, nagsasubmit sila ng ORCR na hindi naman sa kanila. Okay? So, syempre, para mapatunay na
pinapahiram talaga yung vehicle doon sa isang driver, kailangan may authorization to use. Okay, kasi hindi natin masasabi, baka in-upload yan na walang paalam, ganyan, diba? So, kailangan, meron po yan authorization to use. Kapag binili naman ni driver yung vehicle, tapos hindi pa po nakakapangalan sa kanya, deed of sale lamang po ang kailangan. Okay? So, pinaka-importante po dyan na makikita sa kanila application form is yung authorization to use o di kaya yung deed of sale. Okay? And then, kapag ang ginagamit niya is van, small truck, and large truck. Okay? So, ito po yung list of requirements natin yan. Mapapansin nyo, same pa din, pero may mag-iiba po dyan, yung LTFRB issued Provisional Authority or PA o di kaya ng Certificate of Public Convenience or CPC. Ganito. Kapag ang isang vehicle is nag-exceed sa 1,000 maximum 1,000 kilograms na maximum capacity, mag-i-issue na po kayo ng PA or CPC. Okay? Ngayon, para malaman nyo kung ano yung requirements sa pagkuha ng PA and CPC, so sa inyong operator portal, punta kayo ng dashboard menu. Under dashboard menu, announcement. Okay? So dun sa announcement, andun po yung listahan ng LTFRB permits. Like yung PA and CPC. Andun na din po yan. Okay? And then, ang mag-i-issue po ng PA and CPC, yung may-ari ng sasakyan. Okay. Kapag ang isang vehicle na nag-exceed sa 1,000 kilograms, bago po sila bumiyahe, kailangan meron na silang maipapakita na PA o di kaya ng CPC. Kasi napaka-importante po niya. Kasi based on my experience po kasi, so madalas ako nakakita sa kalsada, yung mga enforcers natin, mainit yung tingin sa mga truck, ganyan. So, kailangan, bago po sila bumiyahe, okay, and then, bago sila mag-operate, so kailangan, meron na silang ipapakita na PA o CPC para tuloy-tuloy lang yung operation or yung delivery, okay, para iwas delay. Okay? Then, kung tatanungin nyo naman kung magkano yung registration fee, to be honest po, I don't know the exact price, pero it ranges from 1,000 to 2,000 pesos po. And then, the owner of the vehicle po ang mag-i-issue ng gantong permit. Okay, so kailangan meron na po sila nito. Okay? Then, after nila mag-upload ng requirements, okay, so i-register na po ang kanilang sasakyan sa pang-apat na step. Okay? So, yung vehicle type, kung sedan, MPV, van, truck, etc. Then, the vehicle brand, kung Mitsubishi, Honda, etc. And then, the vehicle model. Okay? Ganito. Sa vehicle model, ang year model required natin sa isang vehicle po is 2013 up to present. Okay, so 2013 up to present. Ngayon, para malaman ninyo yung list of acceptable vehicles natin, so ito po ang ating lista. Ito po yung aming listahan. So pwede nyo pong i-screenshot yan. Okay? Okay. And then, ito naman, kapag van, small truck, and large truck. So, ito po yung list of acceptable vehicles natin. Okay? So, ngayon, kung mapapansin niyo, bakit may ibang model or ibang model na wala dyan? Kasi ganito, as of now, yan pa lamang po ang ating acceptable
vehicles. By the near future, or maybe by the following months, okay, madadagdagan po yung listahan dyan. So lahat ng mga wala dyan, so possible na po na mailagay dyan. Pero as of now, so yan pa lamang po ang ating acceptable vehicles. So syempre, mababait naman po yung ating mga boss. So syempre, lahat ng mga feedbacks ninyo and lahat ng mga suggestions ninyo is tinetake po namin yan. Okay, and then lahat po ng suggestions ninyo, lahat po ng mga comments ninyo, so agad-agad po namin ini-implement. So lahat ng mga wala dyan, ay guaranteed na madadagdagan po yan. Okay? So, yun na. So, after nilang mag-apply ang mga rider and driver ninyo, so proceed na po sa requirements or pre-boarding requirements. So, one of the pre-boarding requirements po is yung Tok-Tok merchandise. Okay? As of now, ang available pa lamang po namin na Tok-Tok merchandise, yung insulated bag. Required po ito para sa mga Tok-Tok riders ninyo. Okay? Hindi po sila pwede bumiyahe na wala pong ginagamit na insulated bag. Kapag napatunayan at may nakapag-report po sa amin ng isang rider or kahit mga rider ninyo na walang ginagamit na insulated bag, madi-disable po ang kanilang account. Okay? So, kailangan bago sila bumiyahe, meron na dapat silang insulated bag. Okay? Bawal din silang gumamit ng mga insulated bag na galing sa ibang delivery courier like yung Grab, Lalamove, Foodpanda, etc. Bawal na bawal po yan. Okay? And then for your Tok-Tok four-wheel driver, hindi na po sila required gumamit ng mga insulated bag. Hindi na po required yan. Okay? And then, by the near future, okay, so maglalabas po kami ng official merchandise or official Tok-Tok uniform, helmet, and then the sticker. Pero sa ngayon, wala pa po kami yan. Pero, kung meron nakikita na nagbe-Facebook or sa other online shopping platforms, so pwede nyo pong i-avail yun. Okay, pansamantala. Okay? Pero yung mga merchandise na yun is hindi po yan kinonsider ni Tok-Tok as official merchandise. Pero pwede nyo po yan bilhin. Okay? Then, pangalawa sa kanilang pre-boarding requirements is yung kanilang application or yung mobile application na gagamitin nila. Ang gagamitin mong application ng rider and driver ninyo is yung Tok-Tok Rider application. Okay? So, kapag na-approve na ang inyong mga rider and driver, okay? Gagamitin na po nila yung kanilang rider application. Pero yung rider application po is available pa lamang po sa ngayon sa Android users. Hindi pa po siya available sa iPhone users. Okay? So nakalimutan ko, no? Yung sa pag-approve ng mga four-wheel driver ninyo, kayo po mga operator, yung initial approval. Okay? And then yung final approval po is dadaan po yan sa Tok-Tok admin. Sa amin po. Okay? So dadaan pa po yan sa amin. Okay? So malalaman nyo lang na fully approved na ang inyong mga four-wheel driver kapag naka-receive na po sila ng email confirmation. Okay? So doon pa lamang po malalaman na fully approved na po sila. Okay? Then, balik tayo sa pre-boarding requirements. And then yung pangatlo sa kanilang pre-boarding requirements po is yung ID. Okay? Yung ID po, so sa amin kayo makakahingi. Pwede kayong gumawa ng request or magre-request po kayo sa amin. Okay? Yung request ninyo, isi-send nyo po yan via email sa hello@toktok.ph. So ulitin ko po ulit, hello@toktok.ph. Okay? And then once na kumpleto na nila ang kanilang pre-boarding requirements, okay? Proceed na po kayo sa pagta-top upload. Okay? So dito, ipapakita ko po muna sa inyo kung ano ang gamit ng top upload. Anong gamit ng iyong Tok-Tok Rider Wallet?
Importanteng may sapat na load ang iyong TokTok Rider wallet dahil ito ang gagamitin mo para makatanggap ka ng mga orders. Halimbawa, nagkaroon ka ng delivery na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang 100 pesos na ito ay cash mong matatanggap galing sa ating customer. Habang ang TokTok Rider wallet mo naman ay automatically mababawasan ng 20 pesos bilang 20% ng 100 pesos na kinita mo. Ito ay magsisilbing commission ng TokTok para sa delivery na ito. Maaari mong ma-check kung paano nababawasan ang iyong load. I-click ang wallet menu at makikita mo ang load na meron ka. Total ng load na mababawas sa iyo pagkatapos mo sa iyong delivery at ang total available load after mabawasan ng 20% sa bawat delivery mo. Meron din itong history para sa lahat ng naging transactions mo. Tandaan, hindi ka makakatanggap ng orders kapag hindi sapat ang iyong available load. Huwag kakalimutan, ang poging TokTok Rider ay magalang kausap, malinis humarap. Kaya naman pogi, ready ka nang magsimulang kumita dito sa TokTok. Okay. So yung load na yan, or yung load na to, hindi po ito yung pang call and text. So yung load na to, yan po yung gagamitin ng mga rider and driver ninyo kapag i-accept po nila yung booking. Okay, dahil kapag hindi po sapat or kung wala po silang sapat na load, hindi po nila ma-accept yung booking na nag-reflect sa kanila. Okay? Then yung load na yon, sa inyo po yan manggagaling. Kayo po ang mag-provide. Kaya sa top up load, so once na nakompleto na ng inyong rider and driver ang kanilang application process, and then kapag meron na silang mga top upload, meron na silang merchandise, okay? So pwede na po silang bumiyahe. Pero bago sila bumiyahe, okay, so kailangan i-check po muna nila ang kanilang rider wallet. Ngayon, kung wala pa pong laman yan, okay, so sa inyo na po yan magre-request. Okay, so ngayon para magkaroon kayo ng load, okay, kailangan nyo po munang mag-top up. Okay? So dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo mag-top up. Magandang araw! Naubusan ng load? Huwag mag-alala dahil madali lang mag-top up ng load sa iyong TokTok Franchise Operator Portal. Tuturuan kita para tuloy-tuloy ang kita mo. Mag-login sa iyong TokTok Operator Portal. Sa left side ng portal ay may 5 main menus. I-click ang Transactions. Para makapag-load, i-click ang Top Up Load. Next na i-click ang Reload. Piliin kung magkano ang iyong ilo-load at i-click ang Send. Pwedeng bayaran ng load sa PayPanda. Ang pag-compute ng iyong commission rate ay amount ng top-up load divided by 20% bilang net income times 7% commission rate. Ayan ang magiging commission mo bilang TokTok operator. At ang iyong advance na commission income na 7% ay mapupunta sa iyong JC wallet. Simple lang, di ba? Tuloy-tuloy ang pag-asenso mo rito ka TokTok. Okay. So, ganun lang po siya kandali mag-top up. No? So, kapag mag-create kayo ng top-up transaction sa inyong operator portal, meron kayong marireceive na payment link. Okay? Yung payment link na yun, is makukuha nyo po yan sa inyong email kung saan doon kayo magbabayad ng top-up ninyo. Okay? So, yung payment link na yun, kapag click nyo, madadirect po kayo or mapupunta kayo sa PayPanda. Okay? So, doon sa PayPanda, meron tayong mode of payment na makikita. Okay? Una, ang debit or credit card, online banking, over-the-counter banks, and non-banks, and then the GCash. Okay? So, yung apat na yon, okay? Ang posting po ng top upload sa inyong operator portal is 24 hours. Okay? And then, kapag magbayad kayo ng top up ninyo, meron po yung service fee. Yung service fee, depende po yan sa kung anong bangko ang gagamitin ninyo or sa kung magkano po yung halaga ng itatop up ninyo. Okay? So ngayon, ang minimum top up ng mga operators po is 2,000 pesos. Okay? And then, halimbawa, no, ang tinop up ninyo is 2,000 pesos, sabihin natin 50 pesos yung service fee. So ang total dapat na babayaran niyo is 2,050 pesos. And then after 24 hours, marireceive niyo na po
sa inyong operator portal yung top up ninyo. Okay? And then last mode of payment, pwede kayong magbayad using your JC wallet. Okay, yung JC wallet, real-time naman po siya. Okay, and then, syempre, may babayaran kayong service fee. Yung service fee po is, it ranges from 15 to 25 pesos po. Okay, then, yun na. So, nakapag-top up na kayo, yung tinap up ninyo is mapupunta po yan sa inyong operator portal. Okay, so paano nga ba yan nangyayari? So, ayun, halimbawa, may isang, kayo po, nag-top up kayo sa halagang 5,000 pesos. Okay, so, kapag nag-top up kayo, is makukuha nyo na po agad yung 7% income ninyo. Okay? So, yung 7% na yun is mapupunta na yan sa inyong JC wallet. Okay? So, kung nag-top up kayo ng 5,000 pesos, so ang magiging 7% ninyo is 1,750 pesos. Pero yung 1,750 pesos na yan is napunta na yan sa inyong JC wallet. Hindi na yan sa operator portal mapupunta. Okay? So, ang total na magre-reflect sa inyong ng operator portal is 5,000 pesos. Okay? So, ngayon, halimbawa, meron kayong may nag-request sa inyo, no? So, nag-request siya ng halagang 1,000 pesos. Okay? So, yung 1,000 pesos na yan is mapupunta po yan sa kanilang rider wallet. Okay? At the same time, marireceive nyo naman po siya into cash. Kasi, kapag magsasend po kayo ng load sa mga rider ninyo or sa mga driver ninyo, babayaran po nila kayo. Okay? Yung proseso naman po ng kanilang pagbabayad ng top upload sa inyo, depende po yan sa pag-uusap ninyo. Okay? So yung 1,000 na yan is nasa rider wallet na nila. At the same time, na-receive nyo na po yan into cash. So matitira na lang po sa inyo operator portal is 4,000 pesos. So pangalawa, may nag-request ulit na 1,500 na load. So same process pa din. So matitira na lang po sa inyo operator portal is 2,500 pesos. And then next po, may nag-request ulit na halagang 1,000 na load. So matitira na lang po sa inyong operator portal is 1,500. And then last rider or last na nag-request sa halagang 1,500. Okay? Ngayon, mauubos na po ang laman ng inyong operator portal. Pero nabawi nyo na po yung tinap-up nyo at nakareceive pa kayo ng 5,000 pesos na cash. Dahil binabayaran po kayo ng mga rider and driver ninyo sa tinatap up nyo sa kanila. Okay, so nabawi nyo na yung tinap up nyo sa inyong operator portal. Okay, so after yung mag-top up, okay, so nagkaroon na kayo ng load, so magsisend na po kayo ng load sa kanila. Okay, so ganito lamang po ang pagsisend ng load sa mga riders and drivers ninyo using your operator portal. Paano mag-send ng load sa iyong rider? Mag-login sa iyong TokTok operator portal. Pagka-login ay i-click ang transactions. Pagkatapos ay i-click ang send load. Makikita mo ang send load at pindutin ito para mailagay ang details ng loloadan mo. Ilagay kung sinong rider ang loloadan, magkanong load ang ipadadala mo, status ng payment, at kung ito ay babayaran pa lang, ay hindi mo na kailangang ilagay ang reference number at receipt. Ilagay na lang ang transaction date at i-click ang send. Automatically, magre-reflect sa rider ang load na ipinadala mo. Tuloy-tuloy ang kita dito, katok-tok. Okay, so ganoon lamang po siya kadali, no? So yung minimum top up ng mga riders is 100 pesos. Okay, so, and then yung proseso po ng pagbabayad is, depende po yan sa pag-uusap ninyong dalawa. And then yung diskarte, sa pagla-load nyo sa kanila, depende na din po yan sa inyo. Kung gusto nyo po, bayaran po muna nila kayo bago nyo po sila sendan. Or kung gusto nyo, sendan nyo na sila, tapos tsaka po kayo babayaran. So, depende na po yan sa magiging diskarte nyo sa kanila. Okay? And then, after po ng pagsisend nyo ng load sa kanila, so naka-receive na po sila ng load, so pwede na po silang bumiyahe at mag-accept ng mga bookings. Okay? So, yun na. So, alam nyo na kung paano nyo i-manage ang inyong riders and drivers. Okay? So, proceed na tayo
sa next step natin ng add-ons ng inyong operator portal. Okay? So yung unang add-ons natin is yung kanilang merchandise. Okay? So papakita ko po muna sa inyo kung paano po kayo bibili ng mga merchandise gamit lamang ng inyong operator portal. Paano order ng TokTok insulated bag o kahit anong TokTok merchandise? Mag-login sa iyong TokTok operator portal at i-click ang transactions. Sunod na i-click ang equipment shop, kung saan ka pwedeng bumili ng iyong TokTok bag at iba pang merchandise. I-click ang gusto mong i-purchase. Ilagay kung ilan ang iyong bibilhin. Pindutin ang proceed to checkout. I-check ang iyong detalye at ilagay ang address kung saan i-deliver ang item. Once okay ka na sa iyong mga detalye, i-click ang checkout at may lalabas na confirmation kung okay na ang iyong purchase. Click OK. Then, proceed sa payment details. Pwede mo itong bayaran gamit ang PayPanda, ang iyong JC Wallet, credit card or debit card. Once ma-confirm ang payment, ay i-deliver na ang iyong order. And that's how to order your TokTok merchandise on your TokTok operator portal. Okay. So, ang merchandise po, as of now, ang meron pa lamang po sa operator portal is insulated bag. Okay? So, kapag mag-avail po kayo ng insulated bag sa inyong operator portal, so ang processing time po natin dyan is 30 to 45 days. Okay? Pero, habang hinihintay nyo naman po na ma-receive yung in-order nyo yung insulated bag, yung mga riders ninyo, pwede po muna silang gumamit ng mga generic insulated bag. Okay? Yung mga plain black lamang po siya. Dapat yung insulated bag po nila, pag wala pa po silang TokTok insulated bag, hindi po sila pwedeng gumamit ng insulated bag na galing sa ibang delivery courier. Kung sa TokTok po, so dapat TokTok merchandise po yan o di kaya generic insulated bag. Okay? Pinagbabawal po yun. Pinagbabawal po yan. And then bawal din po silang gumamit ng mga backpacks, eco bags, and then the GV bags. So bawal na bawal po yan. Kapag may nag-report po niyan sa amin, sa admin, so madi-disable po ang kanilang account kahit mapa-rider niyo pa po yan. Okay, so ang paggamit mo na hindi insulated, hindi TokTok insulated bag, at hindi sila gumagamit ng generic insulated bags, so disable po ang kanilang account. Okay? And then yun na. So before nyo ma-receive yung in-order nyo na insulated bag, may tatawag po sa inyo or magte-text. Sila po yung magko-confirm at mag-i-instruct sa inyo kung paano nyo po makukuha yung in-order nyo na insulated bag. Okay? And then once na nakuha nyo na, ibebenta nyo naman po yan sa mga rider ninyo. Okay? Ang halaga ng ating insulated bag po is 2,000 pesos. Pero, kayo po mga operators, mabibili nyo na lang po siya sa halagang 1,700 pesos. Pwede nyo pong ibenta yan sa mga rider ninyo ng original price para meron po kayong extra income na 300 pesos. Okay? And then yung next na add-ons natin is yung rider loan. So, papakita ko po muna sa inyo kung paano mag-encode ng kanilang loan. Magandang araw ka, TokTok! Kung ikaw ay nagpa-loan ng kagamitan sa iyong TokTok rider, meron kaming tulong na sistema para mapadali ang pag-monitor mo ng mga ito. Paano mag-encode ng motorcycle and equipment loan? Mag-login sa iyong TokTok operator portal at i-click ang transactions. Sunod na i-click ay ang rider loan. Para makapag-add ng loan, i-click ang add. Ilagay ang uri ng item na kanyang in-avail. Piliin kung sinong rider. Ilang buwan niya dapat mabayaran, magkano ang ihulog niya buwan-buwan, start and end date ng kanyang hulog, total amount ng loan at remaining balance niya. Click Save at magre-reflect automatically ang loan na ito ng rider. Tandaan, option lang ang pagpapaloan sa riders. Ang pag-uusap nyo tungkol dito ay dapat na malinaw para maiwasan ang anumang di pagkakaintindihan. At para mas madali ang pag-manage ng iyong portal, tuloy-tuloy naming pinapaganda ang ating sistema. Okay. So yung paglo-loan po is optional lamang po yan. No? Kapag meron po kayong mga riders
na hindi nila agad ma-avail yung item sa inyo. So, pwede po yan ipaloan. So, kung kayo po ay willing na ipaloan po yun sa kanila, so kung ano man po yung mapag-uusapan ninyo, like kung magkano yung babayaran, kung ilang buwan, etc. And i-record nyo lang po yan sa inyong operator portal. So, para mas madali nyo yan ma-monitor. Okay? And then, yun po yung mga add-ons sa inyong operator portal. Ano? So, down na tayo sa ating next step, ang customer assistance. So, sa customer assistance, yung mga ginagawa nyong ticket, yung regarding sa inyong mga concerns or anything TokTok related concerns. So, syempre, yung mga tickets na ginagawa ninyo, sasagutin po yan ng aming customer service representative. Okay? So, sa customer service po namin, ang operating hours po namin is from Mondays to Sundays from 8 a.m. to 6 p.m. po. No? So, kung meron kayong ibang clarifications, katanungan, comments, suggestions, or feedback para sa ating technical training, so maaari niyo pong i-email yan sa hello@toktok.ph. Kung gusto niyo po ng immediate concerns, so you may call our hotline po, 8424-8617. Okay? Then, so ipapakita ko po sa inyo kung paano kayo gumawa ng ticket gamit lamang ng inyong operator portal. Paano mag-create ng ticket? Mag-login sa iyong TokTok Operator Portal at i-click ang support. Sunod na i-click ang tickets. Dito makikita lahat ng tickets na gagawin mo sakaling kakailanganin mo ng assistance sa iyong portal o sa kahit anumang may kinalaman sa iyong riders at delivery. Para makapag-add ng ticket, ay i-click ang add. Ilagay ang title ng iyong concern, then select category. Pwede kang pumili kung ito ay general. If ito ay general concern, account para concern sa iyong account, delivery, account wallet, account reload transactions, account load sending. Sunod na i-type ang detalye ng iyong concern. Double check kung tama ang contact number at email address mo. Pwede ka rin makatanggap ng email notification, pero ito ay optional lamang. At kapag okay ka na, ay i-click ang save. Automatically, lalabas ang iyong ticket dito sa table. Ito ang mga detalye. Ticket number, ticket title status kung open pa ba ang iyong ticket category, at date kung kailan ginawa ang ticket. Pwede mo rin i-click ang view para sa mga detalye kung ilan ang nag-create din ng ticket katulad ng iyo. At kung okay ka na, ay i-click ang save. Katuwang mo kami para lalong mag-improve ang ating sistema at maging madali lahat ng transaction mo kasama ng TokTok. Okay. So yung pag-create po ng ticket, okay? Sa bawat create na ng ticket, meron kayong makikita na na ticket status, okay? So meron tayong dalawang ticket status. Yung una, open. Kapag open po yung ticket status, ibig sabihin po niya, hindi pa po nasasagot yan ng aming customer service. Okay? So hindi pa po na-address ang inyong concern. Ngayon, kapag nag-close na po yung ginawa nyong ticket, so ibig sabihin na-address na po ang ginawa nyong concerns. Okay? Ng aming mga customer service representative. So, yun po yung aming customer assistance na may provide namin sa inyo. So, ngayon dadaan na tayo sa ating last step, okay, ang royalty fee. So, alam naman natin na lahat ng company na mayroong franchise is may royalty fee. Pero dito sa TokTok, kung saan ang babayaran mo na lang ay 5% ng inyong total monthly income. Okay? Kung kayo po ay nag-registered as TokTok franchise operator, entitled po kayo ng royalty fee. Pero yung royalty fee niyo po, extended po ang waive natin dyan. Okay? Until next year pa po. So, okay, so sa buong taon na to, wala po muna kayong babayaran na royalty fee. Okay? So, pero papakitaan ko lang po kayo ng sample computation ninyo kung ng inyong royalty fee. Okay? So, ganito. Halimbawa, nagkaroon kayo ng 84,000 pesos na monthly income. Okay? So, dyan sa 84,000 pesos na monthly income ninyo, so bawasan natin ng 5%. Okay? So, dyan so ngayon, ang magiging royalty fee ninyo every month is 4,200 pesos.
Okay? So yung 4,200 pesos na yan is automatic na pong nababawasan sa inyong JC wallet. Okay? So ang pagbabawas ng royalty fee sa inyong JC wallet is every 5th of the month. Okay, or a 5th of the month. So since ang inyong royalty fee po is naka-waive until next year, so ngayong taon na to, so wala po muna kayong royalty fee. Mag-i-start na po magdeduct yan August next year po. Okay? So yung royalty fee ninyo is magdedepende po yan sa kung magkano po yung naging total monthly income ninyo. Okay? So yun lang. So dito na po nagtatapos ang ating technical training. So maaari nyo na pong ilapit ang inyong mga concerns, mga katanungan. So dadako na tayo sa ating question and answer portion. Okay, start na po tayo, okay? So mula kay Jove Draper, paano po if may rider ka, nag-sign up through link, hindi lehitimong kilala at magpa-load po, paano niya po babayaran? Okay, so kung hindi niyo po kakilala yung rider na nag-apply sa inyo, so pwede niyo po yan yung bayaran po is depende na po yan sa pag-uusap ninyo. So pwede niyo po siya tawagan, sabihin niyo, ipasa na lang sa account number ninyo. Pwede kaya kung malapit lamang po siya sa inyong lugar, so pwede naman po siyang pumunta sa inyo. Okay? So syempre, kapag nag-a-apply na po yan sa inyo, so kayo na po ang bahala dyan. So yung bayaran po is depende na po yan sa pag-uusap ninyo. Okay? Roberto Labita, need po ba i-registered na sa LTO ang bag ni rider before i-approve? Kailangan po na i-approve, okay lang po na i-approve muna, pero kailangan yung insulated bag po is registered na sa LTO. Okay, pag in-avail po agad ni rider yan, so agad niya na pong i-register yan sa LTO. Okay? Wala naman kay Therese, confirm ko lang po, yung sa 4 wheels kapag na-approve na namin siya as operator, din nila yata antayin yung final approval. Yes po, so tulad po ng binanggit ko kanina, kayo po ang initial approval and then si TokTok admin po ang final approval po. Okay? Pwede po ba kumuha ng insurance outside mula kay Olpenda Jeneline? Yes po, pwede po yan. Okay? Melonas Makinas, hello po, ask ko lang saan makikita yung points sa referral ng TokTok delivery? Sa JC Wallet po. Okay? Same po ba yung app ng TokTok Rider and Driver? Yes po, same lang po yan. Okay? Liza May, kapag approve na ang TokTok operator, pwede na po ba kumuha ng riders? Yes po, pwede na kayong mag-recruit at mag-start po mag-operate. Dorotea Fundales, tanong lang po about dun sa rider na nakawala ng item. Okay. For loss or damage po ng item during the transit, i-shoulder po yan whether ni operator or ni rider. Okay po? Adora Canite, paano po kung wala pang mga rider kasi bago pa lang po? Okay, ganito po yan. Kung kayo po ay nag-registered na as franchise operator, so kailangan magkaroon na po kayo ng rider. Okay? Pero kung hindi pa po kayo nagre-register as franchise operator,
tapos wala po kayong mahanap na rider. Okay lang po kahit hindi na po muna kayo mag-register. Kapag may mga nakaantay na or kung may nag-aantay na po na rider sa inyo, so pwede na kayo mag-register as franchise operator. Pero kung wala pa, okay lang po kahit hindi muna kayo mag-register. Meron pa naman po kayong isang paraan. Yun yung online franchisee. Sa online franchisee po, meron kayong PDL or personal delivery at saka referral code. Okay? Alondra Vivo, as a tok-tok rider during ECQ NCR, hindi ba matcha-checkpoint? Ano ang proof as tok-tok rider sila kung wala pa silang materials provide? Okay. Pwede po sila magkaroon ng essential certificate. Okay? Yung essential certificate po is pwede kayo mag-request sa amin sa hello@toktok.ph. Ulitin ko po ulit, hello@toktok.ph. Okay? Kung saan pwede kayong mag-request ng kanilang essential certificate. Para meron po silang proof na tok-tok rider po sila. Okay? Wala naman kayo win, pwede po bang ang operator mag-encode ng details ni driver's application? Yes, pwede po yan. Okay? Wala naman kay Eileen Fuentes, meron na po bang tok-tok operator dito sa Cebu? Meron na po yan. Okay, I'm definitely sure po kasi si tok-tok po is operational na siya sa buong Pilipinas. Okay. Bakit walang booking na pumapasok sa portal ng rider ko? Based sa drop point and pick up point sa map, maraming bookings pero in actual wala. Bakit gano'n? Okay, ganito po yan. Depende po yan kung saang area po sila nagtatambay or naka-standby. Okay? Ngayon, halimbawa, sa isang lugar lang sila nakatambay. Tapos doon sa lugar na yun kung saan sila nakatambay, walang booking na pumapasok. Ibig sabihin, wala pong nagbo-book or wala pong available bookings doon sa area na yun. Ang gawin lamang po para makasagap po sila ng ibang booking, kung okay lang po sa kanila na lumipat ng ibang area, definitely sure, meron po yan sa ibang area. Okay, so marami naman po tayong bookings, no? Kasi si tok-tok po is operational siya sa buong Pilipinas, tulad ng sinabi ko kanina. So sa ibang area po, meron po yan, panigurado, hindi po tayo nawawalan ng bookings. Okay, so kung wala pong pumapasok sa kanya, so try to search other areas po. Definitely, meron po yan sa ibang area po. Okay po. Maricar Panginiban, clarify ko lang po, pwede na po mag-hire ng riders habang naghihintay na approval ng tok-tok operator application. Okay. Kapag approve na po kasi kayo as tok-tok franchise operator, so pwede na po kayong mag-recruit kasi yung link na gagamitin ninyo sa pagre-recruit ng inyong riders is makikita nyo po sa inyong operator portal. Okay? Kapag meron na kayong operator portal, pwede na kayong mag-recruit. Pero kung hindi pa po kayo na-approve as franchise operator, so definitely wala pa po kayong operator portal. So iantayin nyo na lang po na ma-receive ang inyong operator portal, tsaka po kayong mag-recruit at mag-hire ng mga riders ninyo po. Okay? Okay, mula kay Therese, required ba yung drug test sa 4 wheels sa registration kasi nahanap siya? Okay. Hindi po required ang drug test. Ang kailangan niyo lang gawin para mag-proceed yung kanilang application, try po mag-upload ng ibang pictures or image. Pwede po yung kanilang valid ID. Okay? Pwede po yun. Mag-proceed lamang po ang kanilang application. Okay? Saan po i-upload yung authorization letter kapag ipapagamit lang ng may-ari yung sasakyan na sa driver? Okay.
Yung authorization letter, di ba meron pong OR tsaka CR na box. So, pwede pong i-upload doon. Dapat, halimbawa, sa CR na box, kailangan yung authorization letter at saka yung CR magkasama po. Or gusto nyo, ipagsama po yan sa OR. Okay, so kailangan makikita po yan sa application form. Okay, pwede nyo po pagsamahin sa isang picture yung OR tsaka yung authorization letter o di kaya yung CR tsaka yung authorization letter. Okay? Same ba yung app ng driver and rider? Yes po. Emmanuel E. Buran, paano kung 2013 na siya? Till kailan siya pwede bumiyahe? 2021 na yan. Katulad po ng binanggit ko kanina, ang year model po na required sa vehicle po is 2013 up to present po. Okay po. Wala naman kay Therese, can I go to central office at magpaturo po maging operator? Kuha po ba ako license sa LTFRB? Paano po gagawin yun? Okay. Kahit hindi na po kayo required na pumunta sa office para magpa-turo bilang operator. Pwede naman po kayo umattend ng technical training natin lagi. Araw-araw naman po meron tayo niyan. Okay, kasi si office po, hindi pa po siya nag-allow ng mga visits, no, due to quarantine. Okay? So, sana po maintindihan natin na through virtual lamang po ang ating training. Okay, so kung sa tingin niyo po na hindi pa po kayo na hindi niyo po nalalaman ang pagiging isang operator, pwede po kayo umattend paulit-ulit ng ating technical training. Okay? Hindi lang naman po ako ang nag-handle ng training. So, may mga iba pa po na nag-handle ng training. Okay po? Yung LTFRB, kung kayo po ay may-ari ng sasakyan, tapos ang sasakyan ninyo is nag-exceed sa maximum capacity of 1,000 kilograms, so yung may-ari po ng sasakyan na mag-aasikaso ng LTFRB. Okay po? Saan po ulit makikita yung schedule ng mga rider technical training? So sa inyong operator portal po. Okay, punta kayo ng dashboard menu. Under dashboard menu, announcement. Okay? Hindi po ba talaga pwede pro, non-pro license? Hindi po. Kasi si LTO, may nilabas po siyang batas na kapag nagtatrabaho ka at ginagamit mo sa pagtatrabaho yung driving skills mo, kailangan mo ng professional license. Okay po? Nag-pay na po kami ng operator nung Sunday. Kailan po kami pwede mag-start mula kay Cesario Reyes? Okay, kapag meron na kayong franchise ID number, okay? Kapag meron na kayong franchise ID number, pwede na po kayo mag-register as TokTok franchise operator. Pero kung wala pa po kayong franchise ID number, so pwede nyo pong i-follow up yan sa inyong uplines or coaches, okay? So, doon nyo po makukuha yung franchise ID number. Kapag meron na kayong franchise ID number, punta kayo sa aming website sa www.toktok.ph. I-click nyo lang po yung BN operator and then mag-fill up yung application. Okay po? Mula naman kay Win, pwede po ba ipadelete sa portal or record ni operator ang mga pending applicants na hindi nagpaparamdam? Okay. Wala pong way to delete the rider or driver applicants. Okay? So, ang pending status po is hindi po yan nabibilang sa 100 slots. Okay, so kapag hindi naman po siya nagpaparamdam, hayaan nyo na lang po siyang i-pending. Hindi naman po yan mabibilang doon sa 100 slots na inalat sa inyong account po. Okay? Okay. Wala naman kay Ed De La Cruz, no? Let's say San Fernando, La Union yung main ko at walang booking. Pwede mo mag-hire sa Nueva Ecija? Yes, pwede po yan. Kahit nasa Nueva Ecija kayo, pwede kayo mag-hire kapag nasa La Union kayo, pwede kayo mag-hire ng riders or drivers sa La Union,
Pangasinan, sa Baguio, or sa Visayas, Mindanao area, or kahit sa Metro Manila, pwede po kayong mag-hire ng riders. Basta i-maintain natin yung 100 slots sa inyong account. Okay, mula naman kay Anleia, sa sedan or van, pwede po ba tayo magsakay ng tao or just items? Items lamang po. Sa ngayon po kasi wala pa po tayo nung yung parang sa Grab na angkas o yung mga transport para sa tao. So wala pa po tayo yan. Okay? Item lamang po. Okay? Okay, last few questions na lang po. In case may bookings, pag pop up sa notif, hiwalay po ba ang notif for riders and drivers or mix? Okay. So doon sa mula kay Anleia, okay. Ang notif po, so sabay po yan na magre-reflect. Pero kapag ako po rider, ako po driver, kapag magre-reflect po yung booking ni rider, hindi ko po yun ma-accept. Tanging si rider lamang po ang makaka-accept nun. Same din, nilitaw pa din po yung bookings ni rider kapag ako po ay 4-wheel driver. At kung ako po ay rider tapos may nag-reflect po na booking ni 4-wheel, hindi ko po yun ma-accept. Okay, dahil ako po ay 4-wheel. Okay po. Mula naman kay Glenn Pascual, yung promotional code. So wala pa po tayong promotion code, okay? Antay na lang po tayo sa further updates na nilalabas ng ating mga boss at ang TokTok management, okay? Kapag po ba na-pick up ni rider yung item at ang destination po nito ay malayo, like Mindoro to Mountain Province, ano pong gagawin ni rider? May pagpapasahan po ba siya ng items? Okay, ganito po yan. Mula kay Joy Abistado. Okay, ganito po yan. Before po i-accept yung booking na nag-reflect sa rider ninyo, re-reviewin nyo po muna yan. Okay? Kung sa tingin ninyo or kung sa tingin ng rider ninyo, malayo po yung drop-off location sa pickup, huwag pong i-accept. Okay, tandaan natin, kapag malayo po ang location, huwag pong i-accept. Dahil kapag in-accept nyo po yan, tapos biglang i-cancel, hindi po yan valid reason para i-cancel. Dahil in-accept na po nila yan. Okay? Kapag in-accept po nila yan, ibig sabihin, ipupush through nila yan kahit malayo po yung drop-off location. Okay, so ulitin ko ulit, before po nila i-accept ang booking, kailangan i-review po muna before i-accept. Kung walang pang-abono, wag po muna i-accept. Kung malayo ang pick up and drop off, wag po i-accept. Okay po. Tapos wala pa po tayong way doon sa pagpapasahan ng booking po. Okay? Sir, kapag nag-cash out naman po sa bangko, kailangan po ba makapag-apply kami ng bank account sa bank partners po ng TokTok? Okay lang po kahit sa mga hindi bank partners ni TokTok. Kung meron po kayong mga bank accounts, pwede niyo pong i-register yan. Okay, para po makapag-encash po kayo ng inyong income. Magkano po pwede or minimum capital namin para makapag-operate kami bilang operator mula kay Milo Salvana? Okay. Once po nag-avail po kayo ng package, okay? Yung promo natin na 1788, okay po? Automatic na TokTok franchisee na kayo. TokTok online franchisee. Pero kung gusto niyo pong maging TokTok operator, wala pong bayad sa pagre-register bilang isang TokTok franchise operator. Libre po yan. Basta nag-avail pa kayo ng package, dalawa lang po ang pwedeng mangyari yan or meron kayong dalawang paraan. Okay? Yung online franchisee or TokTok franchise operator. Kapag kayo po yung TokTok online franchisee na at gusto niyo maging TokTok franchise operator, wala pong bayad yan. Okay? Basta yung package po natin, so doon lamang po yan mag-uumpisa.
pag 4 wheels kasama yung tao, as of now, wala pa po tayong final information or final guidelines regarding po sa mga pahinante na tinatawag. Okay? Maglalabas na lang po ng final guidelines, so i-update na lamang po namin kayo. Okay? Okay, so that will be the last question po, no? So maraming salamat po sa mga naka-attend dito sa technical training natin. So kung gusto niyo po umattend ulit mamayang 1 PM, okay lang po. And then depende po 'yan sa inyong availability. Okay? So yun lamang, maraming salamat sa pag-attend at walang sawang pagsuporta sa TokTok at pagtangkilik sa TokTok. So yun lamang, mag-ingat po kayo, stay safe and God bless po, lalong-lalo na sa inyong negosyo. Okay? So yun lamang, maraming salamat.